Hello guys, nandito na naman tayo sa ating weekly video, no? So, before tayong mag-start, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala ulit si Aaron. And ang ginagawa natin dito is nag-i-invest tayo weekly sa Philippine stock market, no? So, gagawin natin to within 5 to 10 years and titignan natin kung kikita ba talaga yung ating pag-i-invest, no? So ginagawa natin yung investing is para matalo natin yung inflation at para lumago yung pera natin para maipamana tayo sa ating mga anak at sa ating mga apo. So ulitin ko lang, before tayo mag-start, hindi ito financial advice at gawin nyo po yung due diligence nyo. So ayun, bago tayo magsimula, tignan muna natin yung performance ng portfolio natin. So yung overall portfolio natin, meaning pangkalahatan, kumita na tayo ng 4%. Okay, yung nilagay natin, may 1,873 na tayong profit, no? Unrealized yan, meaning pag nagbenta ka, tsaka mo lang siya makukuha. So, ayun, probably nasa mga pang 10th week na tayo ng ano natin, ng investing journey natin. So, ngayon punta naman tayo sa ating mga individual stocks, no? So, ang best performer natin is Philinvest. Ayan, kumita tayo ng 24%, makita mo. So imagine kung mas malaki yung nilagay mo. Kung ang pera mo nasa 100,000, tapos 24%, kumita ka ng halos 24,000. So ganun siya, no? Ganun siya mag-work. It's either up or down. Ngayon, ang worst performer naman is Union Bank, no? Kasi nagbigay ng malaking actually ang ginawa ng Union Bank, kung pinanood nyo yung previous video natin, nagbigay sila ng mga shares. So technically, syempre magbebenta yung mga naka-receive, lalo na yung mga malaki yung puhunan sa sa Union Bank, no? So ayun, kaya ang laki ng binaba ng Union Bank. Okay? So ayun, before tayo magpunta sa ating mga dollar cost average or maglagay sa ating mga individual stock, tingnan muna natin yung mga news. So pwede kayong pumunta dito sa website na to, Business Inquirer. So, pwede kayo magbasa-basa dito para magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung ginagawa ng mga individual stock or individual company dito sa Pilipinas. Kagaya nito, Wilcon Depot, raw sila, nagtayo sila ng store. Kagaya nitong isa, yung All Home. Actually, naglagay tayo dito, no, sa ating portfolio. Meron tayong investment dito. So, All Home turns 10. Your trusted one-stop shop is giving back to its loyal patrons with over 5 million in prizes. So namimigay sila ng pera ngayon, no? So ayan, sabi pa dito, ayan no, kung babasahin natin is nagbibigay rin sila ng bahay, trip to Japan for two, 'di ba? So ayun, kaya kailangan niyo basahin yan. So ibig sabihin siguro positive to, may chance tumaas yung price nila kasi nagbibigay sila ng mga ganitong mga promotion, no? Ayun, so dito kayo magbabasa, dito yung titignan kung ano nangyari ka. Magbasa pa tayo kahit isa. Sabi dito, kung titingin tayo, kagaya nito. Sabi dito, US producer prices unexpectedly fall. Goods deflation since seen persisting. So actually, based sa pagkakabasa ko, for this month, tumaas yung inflation. Ibig sabihin nagkaroon ng inflation. So, month by month, binabantayan nila yung inflation kasi para makita kung tumataas o bumababa yung presyo ng mga bilihin. Hindi lang pagkain, no? Lahat yan. Oil, mga bahay, lahat mga services, lahat yan. Inaano nila yan, may category yan. So, pwede nyo siyang makita. So, malaking bagay yun kasi pag nagkakaroon ng inflation, syempre, tumataas yung bilihin. Tapos, nasa mataas na ano pa tayo, na interest rate. Mahirap humiram ng pera. So, ayun, malaki magiging epekto niya sa stock market. Pero syempre, hindi naman porket mabasa nyo, ay, negative, hindi na ako maglalagay. Ang pinaka-importanting tingnan nyo is, nasaan ba tayo sa cycle? Mababa ba yung presyo ng mga stock or mataas? Yun ang importante. Syempre, pag masyadong mataas, ayaw mo maglagay. You wait. Maglagay ka lang, stay on the side, keep on saving money lang. And then, pag mababa, tsaka ka bibili. Di ba? So, ganun yung diskarte, ganun yung ginagawa natin dito. Gaya to, Pill Invest mataas. Hindi muna tayo maglalagay. Kung sakaring magpo-fallback yung Pill Invest, tsaka tayo maglalagay, no? So, ngayon, tara na, maglagay na tayo. So, meron tayong 5,000 for this week. Ang unang lalagyan ko is yung Mega World. So, Mega World, hindi pa rin siya gano'ng gumagalaw.
Mga condo units to, no, ang hawak nito. Commercialize siya. Before tayo mag-start, before tayo start maglagay, sorry to cut you off, guys. Mga kabayan, gusto ko lang ipakita, ito yung hindi ko na siya natakpan, no. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa Philippine stock market, mas marami ang dividend. So hindi siya kagaya ng crypto tsaka ng US stocks na sobra tumaas yung presyo. Dito hindi gaanong tumataas yung presyo, pero kung makikita mo, madalas sila magbigay ng dividend. Majority ng Philippine stocks, lagi sila nagbibigay ng dividend eh. Okay, kagaya nito, yung AGI, Alliance Global, naglagay rin tayo dito sa portfolio natin. Pero ito kasi galing talaga to sa sarili sarili kong investment portfolio, no. So pinapakita ko lang sa inyo na talagang marami. Kung nakaraan, 'di ba, Union ba kung maaalala nyo? Ngayon, naka-receive naman ako from Alliance Global, no? Kailan lang ako naglagay, binagbigay sila ng ano. Hindi na masama, 148 pesos kasi magkano lang naman 'yon. Pero 'di ba, 148 is 148, pamasahe, pang merienda, 'di ba? Pwede niyong gamitin. Isa 'to sa mga naka-receive ako for this week. Meron pang isa, kagaya nito, Nissin Monde, no? So magkano lang din nilagay ko? I think less than 10,000 lang ata yung nilagay ko dito, or nasa ganun, nasa 10,000 lang pesos. Naka-receive ako ng 172 pesos, no? So hindi na siya masama, 'di ba? Tandaan mo laging may tax 'yan, no? Ayan. So majority ng stocks sa Pilipinas nagbibigay more on ano talaga tayo. Hindi konti yung growth stock natin eh, more on ano tayo, more on dividend ang mga kumpanya sa Pilipinas kasi halos lahat malalaki, 'di ba? Nagbibigay lang sila ng dividend. So ayun. So konti lang yung growth, hindi gano'ng gumagalaw. Pero malaking bagay ang investing kasi mas malaki ang pera mo, mas maganda, 'di ba? So ayun, ayun, balik na ulit tayo no sa Mega World yung unang paglalagyan natin, no. Sorry. So Mega World, meron tayong 1,000 pesos, hatiin ko ulit sa 5, same thing lang. So divided by 2 pesos per share siya. So meron tayong 500 shares. Okay? So punta tayo dito. Meg yung ticker symbol niya. Okay? So may 500 shares tayo. So ibig sabihin hindi pa kasama dito yung mga fees ha. So lagi nyong tatandaan yung fees. Isasalang-alang nyo rin siya. Kasi masakit din yan. Magkano rin yung fees. Okay? Ayan na. Pumatong na siya. Next one natin is Monde. Naalala nyo, naka-receive tayo ng dividend from Monde. Ayan o. Technically, hindi naman madalas, pero palagi, pagka nakaka-receive ng dividend, may chance na bumaba yung stock. Kasi yung mga naka-receive ng dividend, binebenta nila yon, nagbebenta sila. Ganun lagi ang diskarte ng mga tao. Tandaan mo yan, pag bumaba, nagbigay ng dividend, madalas, hindi naman palagi, pero majority of the time, bababa yung stock. Ganun na nangyayari. So, Monde, lagay tayo dito dahil bumaba siya. At the same time, hindi pa ganong malaki yung allocation natin, no? So, Monde, ticker symbol is Monde rin, no? I-type ko muna dito. Okay, Monde. Guys, mga kabayan, ulitin ko lang, gawin nyo yung due diligence nyo before kayo mag-invest. Okay? So, 1,000 pesos natin divided by 8.41. Okay? So, meron tayong 118.9 shares daw. 118, oh sorry, 0.9. Okay? Pangatlo natin is Robinson. Kung naano niyo yung Robinson na supermarket, Robinson na mall, ito 'yon. Robinson Retail Holding siya. So, meron ulit tayong 1,000. Dito ko ilalagay 1,000 ulit natin. Divided by 38. Gawin na natin 39, no? Para sarado. 39 is 25.64. RRHI. Ay, hindi. Nakalagay na pala dito, no? So, sorry, 38. Sorry, 25.64. Okay? Ayan. Ang susunod natin is yung Vista Mall, no? It's the same thing. Pakay Bilyar din to, Manny Bilyar din ang may-ari nito. Mga malls to. From the word itself, Vista Malls. Okay? So, STR.
ang ticker symbol niya. Vistamall, I'll still go with, 1,000 pesos pa rin. So, 1,000 divided by 2.38. Okay? So, 420.16 shares. Okay? Yan. Kung makikita nyo, Vista Malls. Ayan. So, lastly, PLDT. Kay PLDT ako maglalagay kasi konti pa lang yung allocation natin. 1,000 pesos pa lang yung nalagay natin sa PLDT eh. So, I will go with PLDT. Plus, hindi pa gano'ng tumataas yung presyo niya. PLDT is isa sa mga ano natin blue chip company sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag namin blue chip, pinakamalalaking uh, company sa Pinas, no? PLDT. So, meron tayong 1,000. So, tandaan mo, pag sa pang mga malalaking share, kagaya nito, mas malaki yung kailangan mo ipuhunan. So, dahil nga gumagawa lang tayo sa tingin ko, ang minimum buy para makapag-invest ka sa PLDT, around 8 to 10,000. Nasa ganun siya naglalaro. Hindi ka makabili ng 1,000. Okay, so dahil nga educational purposes to, dino-document lang natin investing journey natin. Kaya natin siya ginagawa. Okay? Pero ako, pag bumibili ako ng PLDT, around 8 to 10,000 ang puhunan. Mas mataas yung price, mas malaki yung kailangan mo ilabas. Kasi yung minimum shares na kailangan mong bilihin, mas mahal siya. Okay, so 0.775. 75. So, ayan na yung pang 5,000 natin, no? So, kung mapapansin nyo, 50,000 na yung market value natin. Out of that 50,000, may kita tayo na 1.8, no? So, ayun. Salamat sa panonood, guys. See you again in the next video. Ako nga pala ulit si Aaron. Lagi kayo mag-iingat. Gawin nyo yung due diligence nyo palagi before kayo mag-invest. And, bye for now.